Pangilinan. Diyos ko, no? Nakakahiya pala talaga si Kiko Pangilinan, no? Nuknukan pala talaga ng bobo itong si Kiko Pangilinan, ano? Na hindi niya naiintindihan na itong si kasi tinawag na Chinador itong si Cayetano. So, inano na ni Cayetano yan. So, sinagot ni Cayetano. Ito si Llamas kasi, si Llamas ang nagpasimula niyan eh. Tapos nung sinagot ni Cayetano yan, ito palang si Llamas, putang ina nito. Noong panahon pala ni Pinoy, kasi gabinete yan ni Pinoy si Llamas, yung mukhang itlog na bulok, na pati yung ipin, puro kesong puti. O, yan si Llamas. Ano yan? Dating gabinete ni Pinoy. Hindi rin siya masaya. Oo, hindi rin siya masaya sa pamumuno ni Pinoy in terms of yung kanyang foreign policy. So yung kanyang mga decisions against China and yung mga Scarborough Shoal and all. Hindi rin siya pabor. So lumapit siya kay APC at sinabi niya nga na hindi siya masaya doon. So si Alan Peter Cayetano helped him na ikaw ang kumausap ka sa China. Bibigyan ko kayo ng avenue para maayos nyo yung mga mga problema at sigalot nyo dyan. So, and ngayon, sinasabihan nito ni Llamas, ito si Alan Peter Cayetano na isang traidor sa Pilipinas at Chinador. So in-expose ni Cayetano itong si Llamas na opportunistang balimbing ka, OB. Official business and opportunistang balimbing, sabi niya. Balimbing daw itong si Llamas dahil nga noong panahon lapit sa kanya and then ngayon tinitira na siya. Ang sagot lang ni Llamas dito is natawa daw siya ng mga 10,000. Sabi ko nga, putang ina mo talaga Llamas, bobo ka. Kung yan lang ang pangbanad nyo kay Cayetano, yung 10,000 na yan, 10,000 kada pamilya. Di ba pinaliwanag ko na yan sa inyo? Yan 10,000 kada pamilya na yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nung may pandemic, ipinanukala yan ni Cayetano. Sinuggest niya yan. Sabi niya may pera naman ang Pilipinas eh. Magbigay na lang tayo ng 10,000 kada pamilya para makabawi dito sa epekto ng pandemya. So, ginagamit na nila yon na 10,000, boy, 10,000 and all. Pero alam nyo ba, nung nanalo si Bongbong, ginawang batas yan or ipinanukala yan ni Cayetano, yung 10,000 na yan, bawat pamilya. Alam mo ba, na inekis kagad dyan ng Department of Budget and Management, DBM Secretary, and ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Inekis nila yan, yung 10,000 na yan, 10,000 per family. Inekis nila yan dahil wala daw silang pera. Wala daw tayong pera, nagre-recover pa lang tayo. Yung pala, poke ng ina niyan, kaya pala sila hindi nila inapprove yung 10,000 kada pamilya kasi nanakawin nila yung pera ng taong bayan. Nanakawin pala nila yung putang inang hayop na flood control projects natin. At hindi lang yan, again, yung flood control scandal, it's just a tip of the iceberg. Napakarami pang mga procurement contracts at mga kontrata na pinapasok ng gobyerno na pera ang pinag-uusapan, hindi pa natin nakikita lahat yan. Nandito pa lang tayo sa DPWH. Napakarami ng ahensya ng gobyerno na nagdi-disburse ng pera para sa mga proyekto at nagpapabid para sa mga proyekto nila. Hindi pa natin nakikita yan. Nandito pa lang tayo sa flood control projects. Bilyon-bilyon, daan-daang bilyon na yung ninakaw sa atin. Paano pa pag hinanap natin yung iba? Sa customs, sa agriculture, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Department of Education, lahat yan. May mga projects yan, may mga procurement yan, may mga bidding yan. Putang ina, napakarami. Kung may corruption dito sa DPWH, malaki rin yung corruption dyan. So ito, isang part lang to ng corruption. 10,000 kada pamilya. Gusto ni Cayetano na maibigay at maisabatas. 10,000 kada pamilya, maisabatas, pirmahan mo Bongbong Marcos para maibigay natin sa tao. Ang sabi ng gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi kaya dahil wala tayong pera, wala tayong pangtustos dyan. Pero 25 billion ang kinita nila. Isang taon lang to, 25 billion ang kinita nila sa mga flood control projects ayon kay Zaldico. O imagine. So nagagalit kayo kay Cayetano doon sa 10,000 niya.
yung pinangako niyang 10,000, putangin na nyo, hindi nyo kasi naiintindihan ang trabaho ng mga senador. Ang trabaho ng mga senador, magpanukala. Yang panukala na yan, kaya nga sinasabi natin na dito sa flood control projects, may kasalanan talaga dyan na malaki itong si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, yung panukala, maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars, mabuhay kayo. Yung panukala, hindi yan magiging isang batas kung hindi pipirmahan ng presidente. Kaya nga, doon sa 10,000 per family na ipinangako ni Cayetano, sisihin natin dyan si Bongbong. Bakit? Ipinanukala yan ni Cayetano, dinecline, inekis ni Bongbong yan dahil wala daw pera So kung hindi nyo man natanggap yung putang na yung mga patay, gutom kayo sa pera, kung hindi nyo natanggap yung 10,000 ipinangako ni Cayetano, sisihin nyo si Bongbong dahil hindi niya yan pinirmahan. Dininay nila yan. Gumawa ng panukala si Cayetano dyan, hindi kayo pumayag. Tapos ngayon, gagamitin ninyo. Ito si Llamas, gagamitin mo ngayon 10,000 na yan, bobo. May 10,000 sana tayo kada pamilya, buwan-buwan, or hindi nang buwan-buwan. 10,000 kada pamilya na ibibigay sa buong Pilipinas kung pinirmahan lang ni Bongbong yan. Kaya nga doon tayo nagre-react noon Kaya mo ba hindi pinirmahan yung 10,000 kada pamilya na ayuda na ibibigay ng gobyerno sa mga tao? Kaya mo ba hindi yan pinirmahan? Kasi si Cayetano ang author niyan, si Cayetano nag-endorse niyan, si Cayetano nagpanukala niyan. Kasi namimigay sila ng pera sa ayuda, sa AKAP, AIX, MAIP. 'Di ba? Bakit? Parehas lang din naman yun Bakit wala kang pera doon sa 10,000 kada pamilya ni Cayetano, pero may pera ka para doon sa AKAP, AIX, MAIP, tupad? Ibig sabihin, kasi nga, yung AKAP, AIX, tupad na yan, mga politikong makikinabang dyan. Versus kung yung 10,000 ayuda, inapprove ni Bongbong, di ang bango ni Cayetano nun. Ang galing talaga ni Cayetano. Nagkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Hindi yan mapipirmahan hindi yan napasa kamay ng mga Pilipino, yung 10,000 kada pamilya na yan dahil hindi naman pinirma ni Bongbong yan So ngayon, doon sa mga nagsasabi ng 10,000 kay Cayetano, putangin na ninyo, kaya nyo bang batikusin si Bongbong? Bakit hindi niya pinirmahan yung panukalang 10,000 kada pamilya ni Cayetano? Okay nang ina ninyo, mga tarantado kayo. Kaya itong Llamas na to, bobo, hindi niya nasagot yung balik sa kanya sa pagtawag niyang senador kay Cayetano. Bagkos nag-ad hominem siya. Ganyan, kawalang utak yung mga putang ina mga dilawan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinusuka na yung mga dilawan na yan Di ba? Sinusuka na yung mga hudas na mga pulahan na yan, mga pinklawan na yan katulad ngayon, etong kay Senator Bong Revilla. Itong si Senator Bong Revilla, mga bossing, ay nakakulong ngayon. Si Senator Bong Revilla, siya mismo ang kusang sumuko. Kasi, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw may kasalanan ka, para kang si Atong Ang, tatakas ka na. Kung ikaw may kasalanan ka na, marami ka naman pera. Katulad na sinasabi nyo, ang binibintang nyo kay Senator Bong Revilla, marami siyang pera. Kung marami siyang pera, capable siya magtago. Kung si Arnie Tevez noon, nagtago. Di ba? Hindi ko sinasabi may kasalanan pero sinabi ko lang na nagtago. Si Ping Lacson noon, nagtago. Si Atong Ang ngayon, nagtatago. Si General Bantag, nagtatago. May kasalanan na wala, nagtatago. Kasi sabi nila ang sabi, yan yung famous line ni Remulla na a flight is a sign of guilt. Diba? So, nagtatago. Si Zaldico, nagtago. Alam nila na na makakasuhan sila. Alam nila na putang na makukulong sila. Alam nila na no bail. Pero nagtago. Kaya nagtago sila. Ito si Senator Revilla, sumuko siya. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mataas yung chances na makukonvict ka kasi nagnakaw ka, hindi ka susuko. Sumuko yung tao Siya mismo yung nagpresenta sa sarili niya. Kasi alam niya, wala siyang ginawang masama Mantakin mo naghihiring pa lang sa Senado. Lumabas pa lang yung pangalan niya. Bigla na siyang tinrabaho. Sabi ko nga sa inyo, si Remulla, taga Cavite. Si Lacson, taga Cavite. Si John Vic Remulla, taga Cavite.
yung DOJ, taga Cavite. O di, alam mo na talagang tinitira lang nila si Revilla dahil sa politika. Dahil ang mga Revilla, yung mga anak niya, oo, ang lalakas nilang mga politiko sa Cavite. Napakalalakas nilang mga politiko sa Cavite. Kaya ang gagawin nila, yung tatay, yun ang hihilain nila dahil yun yung walang posisyon eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, natalo yan nung eleksyon, hindi dahil natalo siya, kundi talagang nilaglag siya dahil siya ang gagamitin dito sa flood control scandal na ito. Oh. So sumuko siya, ipinresinta niya yung kanyang sarili. Sa tingin mo, kung sinasabi ni Remulla na flight is a sign of guilt, so anong tawag mo rito sa kusa kang sumuko? Kusa kang sumuko kasi nga, malinis ang hangarin mo. Naniniwala ka. Nobel to Nobel yung kaso. Kung ako tatakas ako talaga, bakit ako magpapakulong? Puta, wala akong ginawang masama. Inaakusahan mo pa lang ako, tapos ikukulong mo na ako. Yan nga yung sinasabi nating mali kay Pangulong Duterte. Kasi wala naman silang ebidensya, pero nakakulong na si Pangulong Duterte doon, hindi pa nagsisimula yung kaso. Ganito rin kay Senator Bong Revilla. Nag-iimbestiga pa lang ang Senado eh. Hindi pa tapos ang investigasyon ng ICI eh. Nauna na siyang na-warrant, nauna na siyang nakulong. Tapos magugulat ka, itong si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, meron ng committee report na sila naman daw yung isusunod. Diyan sa hearing na yan ng flood control scandal, ang lumabas na mga pangalan dyan, mga senador, di ba sabi ni Ping Lacson, merong 67 o 69 na mga congressman, contractor, mga congressman na linked sa mga construction firm. Sinabi niya yun sa isang privilege speech niya, hindi pa siya Blue Ribbon Committee chairman noon. Tapos biglang inagaw nila yung Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. Nung nagpunta na siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee General Chairman, yung 60 plus na congressman na sinasabi niya, wala na. Wala na. Oo, binudol niya kayo, nagsabi siya na meron akong 60 plus na mga congressman na papangalanan na mga contractor. Putang ina, nasa na yun? Ping Lacson, wala na yun, hindi mo na pinangalanan. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, wala naman siya doon sa listahan mo. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, wala naman siya sa listahan ng mga diskaya. Ang unang naglabas ng listahan ng mga sangkot, diskaya. Bakit yung mga nasa diskaya, yung nakakulong na yung diskaya, yung mga pangalan na binanggit ni diskaya, hindi nakakulong yan. Sila Atayde, di ba? Sila Roman Romulo sa Pasig. Yung mga congressman na yan, ba't walang nakakulong? Bakit ang nakakulong? Senador. O kasi nga si Senator Bong Revilla taga Cavite. Si Lacson taga Cavite, baka gusto rin niya yung anak niya maging politiko sa Cavite. Ang mga Remulla, ang pamilya nila politiko rin sa Cavite. Kaya nga tingnan mo, ang tinitira si Kiko Barsaga at saka si Bong Revilla. Dahil sa politika sa Cavite, gusto nilang matanggal si Kiko Barsaga na congressman para ang pumalit kay Kiko Barsaga either Lacson, Tolentino, Remulla, Revilla, yun lang yung mga malalakas sa Kabarsaga, yan lang yung mga malalakas na mga political family dyan sa Cavite. So this is all politics. Yung mga nangbabash kay Senator Bong Revilla, putang na bago kayo mangbash, tingnan nyo muna yung history ng politika sa kanila. Ang tanong dito, may kasalanan na ba siya? Nahatulan na ba siya? Noong panahon na sinampahan siya ng kaso sa noong panahon na sinampahan siya ng kaso sa ombudsman din noong kay Napoles, na-acquit siya dun not guilty siya dun Nakulong siya ng mahabang panahon, not guilty siya. Gawin ko sa tatay mo yun, ikulong ko ng mahabang panahon, tapos hindi pala guilty. O halimbawa, ayan, si Dilima, di ba galit na galit kayo kay Dilima, ang tagal na nakulong ni Dilima, hindi pala siya guilty sa kaso ng droga. Di ba galit na galit kayo? Ilagay ko yung mga sarili niyo dyan. Double standards di ba? Imagine niyo nakulong na siya noon, na-acquit siya. Binayaran ba siya ng gobyerno doon sa ilang taon na nakakulong siya doon, sila ni Jinggoy? Hindi. Tapos ikukulong mo na naman, gano'n na naman, pag kalaunan, not guilty na naman dahil political lang yung ginagawa nila ngayon, kaya nila inaabuso si Senator Bong Revilla. Paano pag na-acquit ulit yan? Matagal na naman siyang makukulong, 1, 2, 3, 4 na taon. Imaginein mo. Ilang taon na yung kinuha niyo sa buhay niya dahil lang pinupolitikan niyo siya? Tapos masaya kayo ron. Paano ko sa inyo mangyari yun? Di ba? Tingnan ninyo. Ito putangin ng Alcantara. Itong putaragis itong Alcantara at saka itong si Bernardo. Nakakulong si Bryce. Si Bryce Hernandez nakakulong.
Eh si Bryce Hernandez, ang sabi niya, ang amo niya yung dalawa na yan. Eh bakit yung dalawa nakalaya? Eh hindi ba nga, yung least guilty, ibig sabihin, kung halimbawa, ikaw, may krimen, look out ka. Sa krimen na yon, look out ka. Sa krimen na yon, may namatay. May pinatay yung mga nilulook outan mo. Least guilty ka. Bakit? Kasi look out ka lang. Sila yung actual na pumatay. At kung aaminin mo bilang isang lookout, lahat, kung paano nyo pinlano, bla bla bla, sino mga sangkot dito, state witness ka. Pwede kang hindi makasuhan or pwedeng mas mababa yung sentensya mo kaysa sa kanila. Dahil ikaw yung least guilty. Nagigets yung ibig ko sabihin? Etong si Bryce Hernandez, tsaka yung mga kasama niyang nakulong, Alipores lang yan eh. Ang amo niyan, si Alcantara, at tsaka si Alcantara at tsaka si Bernardo. Nagsoli nga si Bernardo ng pera eh. Kaya nagsoli si Bernardo ng pera kasi nga, guilty siya. Inamin niya na guilty siya the moment na magsoli siya ng pera. Kaya nga nagsoli din si Bryce Hernandez eh. Inamin ni Bryce Hernandez na guilty siya, pero inamin din ni Alcantara at saka nag-guilty sila. So kung guilty sila yung amo, alam nga naman, boss nila si Hernandez kasi si Hernandez yung nakakulong. Pwede ba naman na si Hernandez na engineer lang, ng district engineer lang, or engineer lang ng DPWH, siya ang nagpapatakbo kay Bernardo at saka kay Alcantara? Hindi pa pwede mangyari yun. Hindi pa pwede mangyari na si Bryce Hernandez ang boss kaya siyang nakakulong, yung dalawa nakalaya. Dapat ang nakakulong, itong tatlo pwedeng nakakulong si Bryce, nakakulong din tong dalawa, hindi pa pwede na si Bryce lang yung nakakulong, tapos yung dalawang boss niya hindi nakakulong. Eh, kaya ka nga nag-a-apply ng Witness Protection Program kasi nga, least guilty ka. So kung least guilty ka, kung hindi nakakulong itong Alcantara at saka sino to? Putang inan to? Si Bernardo. Dapat ito si Bryce, hindi rin nakakulong, gawin ding state witness si Bryce Hernandez. Kasi least guilty yan eh. Gets nyo? Putang ina niyan. Walang kaso yung Bernardo, walang kaso yung Alcantara, tapos eto pa, putaragis yan. Alam nyo ba yung warrant of arrest? Kaya ang bilis nung lumabas ng warrant of arrest ni Senator Revilla eh. Walang due process talaga. Kasi nung final yung kaso, warrant of arrest kagad. Kasi dapat yung pag-file ng kaso, sasagot pa kayo eh. Wala na. Nag-issue kagad ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Putang ina. Sino ang nag-issue ng warrant of arrest? Malaman-laman mo, yung taga-Sandigan Bayan pala na judge na nag-issue or pumirma doon sa warrant of arrest, kapatid noong abogado ni Yusek Bernardo. Anong tawag mo doon? Ako si Yusek Bernardo, magnanakaw ako. Sinisisi ko yung pagnanakaw ko kay Bong Revilla, wala akong ebidensya. Yung abogado ko, kapatid nung judge na maglilitis nitong akusasyon ko. Putang ina niyan, paano na yan? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun na nagbo-boxing kayo nung kalaban mo tapos yung referee, kapatid noong kalaban mo sa boxing? Magugulat ka talaga, puro deduction ang gagawin sa'yo nun. Papayag ka ba na, nagbo-boxing kayo tapos yung tatlong judges na nagbibilang ng mga puntos, kapatid nung kalaban mo? Paano ka mananalo dun? Gets nyo? Paano ka mananalo doon? Hindi ka mananalo doon. Kasi nga, lutong Macau na yan. So, ako sinasabi ko ba na si Senator Revilla walang kasalanan? Sinasabi ko, wala pa siyang sentensya. Wala pa siyang, kaya wag natin siyang masyadong dinidikdik or anything dahil a person is innocent until proven guilty. Imbis na ituro ni Hernandez si Alcantara, siya tuloy ang nakulong. True. So, bias na yan. Talo na kagad tayo dyan. Again, kailangan mong tingnan si Senator Bong Revilla as ipinresenta niya yung sarili niya. Dapat malaking bagay yun. Kung ako ang huwes, malaking bagay yun. Hindi siya nagtago. Capable siyang magtago. Marami siyang pera. Capable siyang magtago.
May mga visas din yan sa ibang bansa. Pwede rin siyang magpunta sa Europe. Hindi naman siya politiko ngayon eh. Di ba? Hindi naman politiko si Bong Revilla eh. Talo siya eh nung nakarang eleksyon. Pwede siya magpunta sa Europe. Wala tayong ano dun, extradition treaty. Kaya nga hindi pa nila nahuhuli si Zaldico ngayon eh. Pwede din naman niyang gawin yun. Marami naman silang pera. Mayaman naman siya. Mayaman naman talaga yan. Artista yan eh. Si Chris Aquino, kita mo, sobrang yaman eh. O ito pa kaya si Bong Revilla, napakaraming pelikula na gawa nito. Artista rin to. Gets you yung ibig nating sabihin? O si Weng Argiles, taga Bacoor. Di ba? Pwede naman niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa yun. Sumuko nga siya eh. Sumuko nga siya. So, kailangan, malaking bagay para sa akin yun yung sumuko siya. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na hindi ko kasi ginawa to. Kasi kung hindi ko ginawa, the truth will set me free. Kaya lang, papaano the truth will set you free, Senator Bong, kung putang ina, yung mga dumidinig ng kaso mo, yung mga kalaban mo dito, the very same people na kalaban mo dito sa kaso mo, kalaban mo rin sa politika, kalaban mo rin personal. Putang ina niyan. 'Di ba? Ganyan na, isipin niyo maigi, wag tayong bash ng bash. Hindi importanteng hindi ibig sabihin kalaban natin sa politika 'yan, alyansa 'yan noon. Hindi ibig sabihin kalaban na natin 'yan, wag ganoon. Kasi dito sa Banateros, kapag tama palakpakan, kapag mali banatan. Yun ang natin, motto natin dito. Kapag tama palakpakan, pag mali banatan. So kapag kamali, itong si Bong Revilla, tayo mismong didikdik sa kanya. Pero sa ngayon, hindi tayo dapat mag-asta na para tayong mga judge. Dito kasi sa Pilipinas, kapag ka nag-file ka ng kaso, na-filean ka ng kaso, para ka ng kriminal. Hindi po yun gano'n. Presumption of innocence. Dapat laging yun ang nasa isip natin. Na itong tao na to, hindi ibig sabihin na sinampahan siya ng kaso ng ganito, ginawa niya na. Hindi yun. Ang makakapagsabi lang na may kasalanan yan is yung mismo. Yung korte mismo. Nila na makasuhan si Bongbong, makasuhan si Romualdez, makasuhan si Sandro Marcos. Kasi nga, dito sa Pilipinas, walang presumption of innocence. Dito sa Pilipinas, pag nakasuhan ka, para ka ng may kaso, para ka ng kriminal. Ganyan nila ipinoposisyon yung mga kinakasuhan. Kaya nga, di ba, panay ang kaso nila kay Inday Sara? Pag kinakasuhan nila si Inday Sara, feeling nila si Inday Sara, may kasalanan na. Magnanakaw si Inday, kinasuhan pa lang eh. Wala pa nga hindi pa nga nag-hearing, hindi pa nga nai-impeach eh. Magnanakaw na si Inday. Di ba? Kaya kaso sila ng kaso kay Inday. May kaso si Bongbong, wala. Kasi ayaw nila na i-perceive ng tao na may kaso ka, magnanakaw ka. Kaya iniiwasan nila kahit na ma-filean lang ng kaso or impeachment man lang ito si Bongbong. Kasi walang presumption of innocence. Di ba? BFF daw ni Bong Revilla si John Vic. Ayun ang sinasabi ni John Vic Remulla. Kung kaibigan mo yan, putang ina, ba't yung tinatrabaho? Diba? Kung ibig sabihin, talagang traitor itong mga Remulla, mantakin mo kaibigan mo, tinatarantado mo. Diba? So, wag muna nating i-judge yung mga kinakasuhan. Lalong-lalo na, kung yung mga kinakasuhan, hindi naman talaga yun yung hinahabol natin. Sino ba hinahabol natin dito? Sino ang pumirma ng GAA? Si Bongbong. Sino ang Speaker of the House? Si Romualdez. Sino ang Appropriations Committee Chairman? Si Kimbo at saka itong si Zaldico. Sino ang may pinakamalaking insertion sa Congress? Si Romualdez at saka si Sandro Marcos. Sino ang may pinakamalaking allocable? Si Sandro at saka itong si Romualdez. Putang ina niyan. Bakit sila walang kaso? Anong sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan? Sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan, wala akong kinalaman dyan. Kasi, kaming mga congressman, nagpapanukala lang kami. Humihingi lang kami ng mga projects para sa mga constituents namin. Ang magbibigay niyan, DPWH, DBM, at executive. Meron akong request, kung ibibigay nila, good. Kung hindi, wala akong magagawa. So ibig sabihin, dapat it also applies kay Senator Bong Revilla na senador ako. Anong kinalaman ko dyan? Magre-request lang ako ng proyekto para sa mga constituents ko.
It's up to the DBM, it's up to the DPWH, and it's up to the executive kung ibibigay nila sa akin yung mga hinihiling kong proyekto. Ang Congress, sinasabi nila, hindi nagdi-disburse ng pera. So, ang Senate, hindi rin nagdi-disburse ng pera. Isang bahay lang yan. O, bakit isinisisi natin kay Bong Revilla? Ba't hindi natin isisi parehas kay Sandro Marcos at saka kay Romualdez? O, di ba? Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Kung iniiwas ni Sandro Marcos at ni Romualdez yung sarili nila dahil congressman kami, wala naman kaming perang hawak. Kami lang ang nag-allocate ng budget. Hindi naman kami naglalabas ng pera. Hindi naman kami yung mismong nagpopondo dyan. Ang nagpopondo dyan, DBM, NEP ni Pangulong Marcos, at saka ang DPWH sa may-ari ng mga proyekto. So, labas kami dyan. Ba't si Bong Revilla nakakulong? Bakit makakasuhan si Villanueva? Makakasuhan si Chis Escudero? Makakasuhan si Jinggoy? Kung sinasabi nyo naman pala na walang kinalaman ang mga, walang kinalaman ang mga congressman dyan. O, hindi ba? Nakukuha nyo yung ibig natin sabihin. Anak ng tinapay. Katarantaduang malala yan. Di ba? Katarantaduang malala. Hindi po porket sinampahan ka ng kaso, may kasalanan ka na. Minsan, nagsasampa sila ng kaso para matuon yung atensyon mo doon. Yun yung batikusin mo, makaiwas sila. Nasagot na ba ni Risa Ontiveros yung insertions niya? O, hindi pa. Nasagot na ba ni Sandro Marcos yung insertions niya? Ang sagot nga ni Sandro Marcos sa insertion niya is, marami akong projects na request para sa distrito ko. Trabaho ng congressman na mag-request ng mga proyekto para sa distrito niya. Trabaho din ni Bong Revilla yun. Trabaho din ni Chis Escudero yun. Trabaho din ni yun. Trabaho din ni Jinggoy at saka ni Villanueva yun. Kaparehas lang din nung kay Sandro Marcos. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung hindi yan yung hindi ibina-vlog ng mga bobong mga vloggers ni Bongbong dahil wala namang mga utak ang mga buwaka ng ina niyan. Walang mga utak mga putang ina yan, mga troll ni Bongbong, walang mga utak yan, mga bobo yan. Hindi nila kayang magpaliwanag ng ganyan. Si Sandro Marcos, anong sabi ko sa inyo? Magkano lang ang kita ni Sandro Marcos? Ang kita ni Sandro Marcos, ang kita ng distrito niya, first district ng Ilocos Norte, ang kita lang yan, 2 billion per year. 2 billion. Lahat ng mga syudad na yan, lahat ng mga cities under ng distrito ni Sandro Marcos, 2 billion per year. Alam nyo ba magkano tinatapon niya per year sa distrito niya? 5 billion. Lugi ang gobyerno. Mantakin mo, nagpo-produce lang itong probinsya na to ng 2 billion, tapos itatapon mo infra project sa kanila. 5 billion per year. Sa 3 taon, 15 billion ang infra projects na itinapon ng DPWH diyan sa distrito niya. Sa 3 taon, 6 billion lang ang kita ng distrito niya. Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking proyekto? Utangin na mo, hindi naman pala kumikita yung probinsya mo. Ang dami-dami dito mga distrito na malalaki ang kita, pero kulang sa infrastructure. Tama? Saan dinala yung infrastructure? Mantakin mo sa distrito ni ang distrito ni Sandro, agricultural yun yung kanyang mga probinsya. Mga magsasaka tao doon. Ang mga tao doon, mga magsasaka, mangingisda. Putang ina, bakit yung pera nilagay mo sa tulay? Ba't yung pera nilagay mo sa kalsada? Ba't yung pera nilagay mo sa kung saan? Tapos ang masaklap, hindi pa tapos. Nakita niyo yung mga pinuntahan ni Madarahog doon? Hindi pa tapos yung mga proyekto na yan. Putang ina niyan. Hindi pa tapos yung mga proyekto, mga boss. Ganun nakalaki yung ginastos mo, 15 billion sa 3 taon. 15 billion na yun napunta sa distrito mo sa loob ng 3 taon. Putang ina niyan, hindi pa tapos, hindi pa gawa. Phase 1, phase 2, phase 1 daw. Okay na yung ina niyan. Ano yung gagawahan? Anong tawag mo dyan? Hindi ba corruption yan? 2 billion lang kita mo isang taon. 5 billion kada taon ang nilalagay doon. Ang tanong, yung infrastructure projects na nilagay mo doon, nakatulong sa constituents. 300,000 lang ang dyan, presidente dyan.
300,000 na residente, 15 billion in 3 years yung inilagay nila dyan. Okay yan? Okay yon? O, tanongin nyo sa inyo, sa lugar ninyo, saan kayo nakatira? Sa tingin nyo ba kailangan nyo yung mga infrastructure na yan? O, ba't hindi binibigay sa inyo? Mantakin mo siya yung pinakamalaki. Sa distrito niya napunta yung pinakamalaki. Silip sila ng silip kay Pulong Duterte. Silip sila ng silip dito sa Davao. Tingnan mo yung probinsya niya sa probinsya ng Davao. Di ba kahapon, nandiyan kami sa coastal, Nilaban at Bay. Pinakikita namin sa inyo gano'ng kaganda yung coastal road. Aside from coastal road, ang dami pang mga proyekto rito. Tingnan ninyo kung gaano kagaganda yung mga proyekto na yan. Putang ina niyan. Sinisilip nyo yung Davao, silipin nyo sa inyo. Dito sa Davao, yung mga rito, yung mga proyekto rito, tapos. Diyan sa inyo, putang ina, puros poste yung mga nakatayo. Mga gago. Di ba? Puro poste. Putang ina nyo. Tapos sisilipin nyo yung dito sa Davao. Gago, mapapahiya kayo. Kaya nga si Vince Dizon hindi makapunta dyan sa Ilocos Norte dahil putang mapapahiya siya Wala daw ghost project. Tangina, wala nga ghost project. Pero hindi tapos yung project. Anong tawag mo dun? Di parang ghost din yun? Tanginang yan. Ang definition kasi nila ng corruption, ghost project. Anong tawag mo dun sa proyekto na tapos na? Tapos na sa kontrata. Tapos na sa papel. Pero hindi pa nagagawa. Corruption din yun. Putang ina, unfinished projects yun. Nakalagay sa website 100%, pagpunta mo doon, tatatlo yung tulay na, yung poste na nakatayo, kinakalawang na yung mga bakal. Putang ina nyo. Tingnan nyo dyan, sabi nga ni Raika, tingnan nyo doon kay Barbers, yung distrito niya. Gumuho yung flood control mitigation project, walang bakal. Putang ina, puro bato. Puro lupa. Saan ka makakita ng ganyan? Putang ina nyo, yun ang dapat na kinakasuhan nyo. Nakakulong si Senator Bong Revilla. Putang ina. Tatanungin mo yung DPWH, gaano karami yung ghost project. Hindi nila masagot kung gaano karami, pero nalaman kaagad nila na involved si Senator Bong Revilla sa ghost projects. Paano nyo malalaman na involved si Senator Revilla sa ghost project? Hindi nyo nga ma-identify kung sa mga proyekto nyo, ilan doon yung ghost. Gago pala kayo So, abogado ng kalaban ni Revilla, judge, noong kaso niya, paano mananalo si Bong Revilla dyan? Ilagay nyo. Tinatanong ko kayo, ilagay nyo dyan. Mananalo ba si Bong Revilla sa kaso? Kung ang judge ng magdedesisyon sa kaso niya, kapatid, abogado nung kalaban niya, nag-aakusa sa kanya. Si Leyte, si Romualdez, ganun din. Magkano ang kinikita ng Leyte? 3 billion. Magkano ang inilagay niya sa distrito niya taon-taon? 3 billion taon-taon ang kita. Ang nilagay niya sa distrito niya, 4.5 billion taon-taon. So, kulang-kulang 15 billion din yun sa loob ng 3 taon. Tingnan nyo, baku-bako yung kalsada dyan sa Leyte. Yung palengke na dyan, ang baho. Nasilip kayo ng silip dito sa Davao. Tingnan nyo dito sa Davao. Alam nyo ba dito sa Davao walang pedestrian light? Yung dyan sa Coastal Road. Alam nyo kung bakit? Disiplinado sila dito. Yung pedestrian crossing na yan, mga bossing, tangina, priority dyan tao. Yung mga sasakyan dito, pag tumawid ka kahit biglaan, hihinto sila. Bawat pedestrian crossing dito, pag may nakita silang taong nakatayo, nagbibigay sila ng way para makadaan ka.